Kilig na kilig si Anne dahil nagsimula na daw ang journey niya para maging Holy Knight. Subalit naiinis daw si Donnie sa pagmumukha ng kanyang kabayo pero ito lang daw ang kaibigan ni Anne. Giit ni Nasian sa mahirap kasi itong makipagkaibigan dahil nalalaman kung nagsisinungaling ang mga tao. Pinalo ni Percy ang kabayo kaya sinipa siya nito. Tapos nagrereklamo na si Donnie dahil wala silang karwahe. Pero mas napagod pa ang kabayo kaysa sa mga kasama. At nagalit pa ang kabayo kaya nagbanta si Sin na kakainin ito. Tuwang-tuwa si Anne nang malaman na patungo sila sa Leunes dahil idol niya si Meliodas pero nagulat siyang di ito kilala ni Percy. Tapos biglang naisip ni Anne na walang qualified sa mga kasama na maging leader kaya siya na daw ang pinuno ng grupo na pinabayaan lang ng mga kasama sa kanyang delulo. Kalaunan ay nilabas ni Sin ang mapa at sinabi ang kanilang plano. Kaya kahit sinabi ni Anne na siya ang leader ay si Sin ang sinusunod ng mga kasama. Samantala sa isang bar ay naglalasing lang si Great Holy Knight Hauser. Naalala ni Donnie kung paano sila nagsanay ng kapatid sa pamumuno ni Hauser. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad ay nakarating sila sa bayan ng Kant. Naaliw ang grupo sa mga nakikita nila kaya nagalit si Sin dahil kailangan nilang makahanap ng inn. Nang magtungo sila sa isang inn ay wala silang pambayad dahil nakaian ang pera nila. Nang makita nila si Anne ay hirap na hirap ito sa dami ng binili. Saka pinakita ang mga kailangan daw nila sa mahabang paglalakbay. Bumili din ito ng mga damit para maging komportable daw sila tapos binilhan niya rin ng cape si Sin. Pero nagalit lalo si Sin dahil 3 silver coin na lang ang natira sa 10 gold coins nila. Giit ni Nasians na ang 10 gold coins ay makakabili na ng isang bahay pero ginastos lang ito kaagad ni Anne. Pero may plano si Anne para magkaroon ng maraming pera gamit si Percy. Naglakad muna si Sin at sila Donnie ay nagtungo sa bar pero gatas lang daw ang order ni Nasians. Subalit nagulat si Donnie nang makita ang Great Holy Knight na ininom ang alak niya. Nagtaka si Nasians kaya sinabi ni Donnie na uncle niya daw si Hauser. Samantala ang kapatid ni Donnie ay balak din puntahan si Hauser sa bar. Samantala nanalo sa maraming wrestling match si Percy kaya kumita sila ng malaki. Nagalit bigla si Hauser nang makita ang nahulog ni Donnie. Saka sinuntok ang pamangkin dahil katapusan na daw ng Leunes pag napunta ang artifact sa masamang kamay. Dagdag pa ni Hauser na alam niyang dismayado din ang kanilang ina dahil hindi sila naging mga Holy Knight. Dumating sila na may dalang maraming salapi. Saka tumakbo si Donnie at kinuha ni Hauser ang pera dahil mga bad influence daw sila sa pamangkin nito. Nagalit na sila Nasians at Percival sa Great Holy Knight tapos natutuwa pa ang mga extra sa likod. Dahil dito ay nagpalakasan uminom sila Nasians at Hauser. Saka napansin daw ni Nasians na ang mga kagamitan doon ay mga galing sa nakaw dahil lahat ng binibenta ay magkakaiba. Subalit bagsak na ang dalawang kasama dahil sa alak. Tapos dumating ang kapatid ni Donnie na si Edlan na pinuno pala ng mga bandido. At ito pala talaga ang target ni Hauser kaya siya nagtungo doon. Pinagbantaan siya ng mga bandido subalit hindi man lang natakot ang Great Holy Knight. Subalit kalaunan ay bumagsak ito at nakatulog. Saka sinabing ibebenta daw sila bilang mga alipin. Kaya pinalabas ni Nasians ang kakayahan at nakatulog ang maraming mga tauhan ni Edlan subalit nabihag nito si Percival. Na isa lang palang ilusyon para mapatulog siya. Pinuntahan ni Edlan si Donnie upang yayain siyang maging partner in crime nito sa pagiging bandido pero di pumayag si Donnie. Kaya nagbanta si Edlan na hawak nito ang mga kaibigan pero pinagbantaan pa siya ni Donnie. Kinulong ng mga bandido silaan at kinuha ang pera pero binalik ang relic dahil wala daw itong kwenta. Pero pag alis ng mga ito ay tinulungan sila ng bar owner na si Taizo bago pa daw mawasak ang bayan dahil sa isang dragon na alaga ni Edlen. Sa tulong ni Nasians ay nagising na rin ang mga kasama. Inatake ni Percy si Hauser kaya pinigilan ni Nasians pero nasuka na ito. Tumakas naman si Donnie na ipinahabol ni Edlen sa mga tauhan. At hawak pala ni Edlen ang itlog ng dragon kaya sumusunod ito sa kanya. Kinwento ni Taizo na nung unang makita niya si Edlan ay mag-isa lang ito. Pero isang araw ay naging pinuno si Edlan ng mga bandido dahil tinalo niya daw ang lahat ng mga ito at kinuha niya pa ang itlog ng dragon kaya siya ang ginawang pinuno ng mga bandido. Ngunit pinangangambahan nila kung mapisa na ang itlog. Sinabi ni Taizo na replika na lang ang hawak na itlog ni Edlan kaya giit ni Hauser na ang ability ni Edlan ay ang paggawa ng mga ilusyon. Subalit nangangamba si Taizo na kapag nalaman ito ng dragon ay wawasakin nito ang bayan. Dagdag pa nitong galit din kay Edlan ang mga tauhan dahil pinipigilan nito ang masasama nilang gawain. Kasalukuyang binato ng mga tauhan si Edlan at kinuha ang itlog. Kaya dumating ang dragon at inihagis ito hanggang sa nabasag at naglaho. Kaya nagsimula na ang kinatatakutan nila dahil winawasak na ng dragon ang kanilang bayan. Hinanap nito si Edlan at binugahan ng apoy. Nagmakaawa si Taizo na tulungan sila ni Hauser. Saka binuksan nito ang kulungan ng tunay na baby ng dragon pero may sakit ito. Tapos dumating sila Sin pero umalis din agad sila Percy para hanapin si Donnie. Nahulog si Edlan at inisip na katapusan niya na pero pinalutang siya ni Donnie.
Tapos dumating sila Percy subalit nakita na naman ng dragon si Edlan na binugahan ng apoy. Pero pinrotektahan sila ni Percival gamit ang magic nito na ibinalik ang apoy patungo sa dragon subalit walang epekto. Pinapagaling naman ni Nasians ang baby dragon. Nagulat si Hauser dahil nagsasalita ang fox, kung saan sinabi ni Sin na nagbago na si Donnie dahil matapang itong nakipaglaban kasama ang mga kaibigan para lang makuha ang artifact. At kasama rin nila ang isa sa 4 Knights of the Apocalypse na si Percival. Dahil dito ay nakiusap si Hauser na tanggalin ang alcohol sa kanyang katawan. Hindi mapinsala ng magic ni Percy ang makapal na balat ng dragon saka tinusok siya nito pero isa lang ilusyon ni Edlan kaya nakatakas sila. Pero nadapa ang lampang kabayo kaya nahanap sila nito, subalit dumating ang malakas na hangin dahil kay Hauser na binugahan ng apoy pero nasalag niya naman ng hangin at saka siya umatake sa malaking dragon na tumalsik sa malayo. Umilag ang Holy Knight at nagpaikot-ikot saka pinaikot niya rin ang dragon gamit ang tornado. Napahanga si Percy kaya naman nakiusap siyang tulungan ni Hauser na maging isa ring Holy Knight. Saka dumating ang baby dragon na maayos na ang kalagayan. Dahil dito ay nakasama na ng baby dragon ang nanay nito. Aalis na sana si Edlan pero pinigilan ng uncle saka sinuntok. Giit ni Hauser na ang pagiging isang Holy Knight ay hindi tungkol sa pamiminsala kundi tungkol sa teamwork at kakayahang makatulong katulad ng pagtutulungan na ginawa nila kaya naman niyakap siya ng pamangkin at magpapatuloy na ito sa training upang maging Holy Knight. Saka naniwala na rin si Hauser na matapang na ngayon si Donnie. Nangako naman si Donnie kay Edlan na magpapatuloy na rin siya sa pagiging Holy Knight kaya kailangang galingan nila. Pero nang malaman na mapanganib ang artifact ay naduwag na naman si Donnie kaya si Percy na daw ang magtatago nito. Dahil dito ay ginawa ni Hauser ng blade ang handle upang may magamit na rin na espada si Percival. At ang plano daw ni Hauser ay ang tulungan ng bayan ng Kant na maayos ang lugar bago siya umalis. Saka sinabi ni Hauser na mag-report na si Sin sa kamahalan na nahanap na nila ang isa sa 4 Knights. Saka nag-transform si Sin na isang archer at nagpakawala ito ng isang arrow patungo sa Leunes upang malaman ni King Meliodas na nakita nila ang isa sa 4 Knights. Pagsapit ng gabi ay natulog muna ang grupo. Nang magising si Sin dahil may tumatawag sa kanya na isang magandang babae pero nakapagtatakang kilala siya nito subalit isa lang palang panaginip. Kinabukasan ay nagpatuloy sila kaagad sa paglalakbay kung saan nakita sila ng isang lalaki. Subalit sa kanilang pag-akyat ay nakita nilang puro bundok ang nakita saka sinabi ni Sin na 4 na araw silang maglalakbay na ikinagulat ng mga kasama. Kalaunan ay nakarating sila sa isang bayan na parang weird ang mga tao pero ipinagwalang bahala ito nila Percival. Saka nagbanta ang isang lalaki na mapanganib ang village pero nakapasok na sila Percy at Donnie kaya sumunod si Sin. Giit ng lalaki na mga halimaw ang nakatira dito. Kaya nang kinakausap nila Donnie ay nakangiti lang ang mga ito at ang elder lang ang nakakapagsalita. Giit ng lalaki na pag lumabas sa village ang mga ito ay nagbabalik ang tunay na anyo, subalit marami nang nabibiktima ang mga ito kaya nais nilaan na tulungan sila Percival. Samantala tuwang-tuwa si Donnie sa pagkain at alak habang nakatingin lang ang mga weirdo. Subalit tinanong ni Sin kung sino talaga ang elder. Naisip ng elder na ito ay ang Fox Sin of Greed kaya nais niya daw makausap si Sin habang nagpo-food trip ang dalawa. Subalit naghahasa na ng pangkatay ang mga ito. At sa kasamaang palad ay nakatulog si Sin. Pinaliwanag ng lalaki na ang mga bato ay nagsisilbing palatandaan para malaman ng mga halimaw kung hanggang saan lang ang barrier. At kailangan daw nilang mapabagsak ang village idol na isang bato para magkagulo. Pero nagtataka sila Nasians kung ba't nais silang tulungan ng matanda. Giit nitong naaalala niya kasi kay Anne ang anak niyang babae pero sanggol pa lamang ito nang inatake sila ng mga halimaw. Nakita ni Anne na di nagsisinungaling si Mr. Ard kaya nagtiwala sila at pumasok sa barrier dahil di makapasok ang matanda. Kaya tinawag niya na lang ang atensyon ng mga halimaw para di makita sila Anne. Nakita nilang nababaliw si Donnie kaya pinuntahan ito ni Nasians at napaligiran na rin sila ng mga halimaw. Si Percy naman ay pinatalsik ng isa sa mga ito kaya nagmadali sila Anne na magtungo sa idol at ginamit ang kabayo para subukang mapabagsak ang bato. Maayos na rin ang kalagayan ni Donnie dahil kay Nasians. Samantala nakikipaglaro lang daw si Percy pero di ito naghinala kung ba't ang lakas ng mga tao doon at iba pa ang lingwahe. Ngunit nagulat sila nang maintindihan ito ni Percival. Napakabigat ng bato pero pinipilit pa rin ng dalawa na may hulog ito. At naramdaman ng elder ang ginagawa nila Anne subalit napabagsak na nila ang malaking bato. Kaya naman nagbalik na sa tunay na anyo ang mga inakala nilang tao na mga demon pala. Napag-alaman na isa palang Holy Knight si Mr. Ard at lumaki ang alaga nitong aso subalit tumatakbo na sila Anne para sa mga buhay nila. Nagpanik si Anne nang makita na hawak ng isang demon ang mga kaibigan. Pero sinabi ni Percy na kaibigan niya ang isang ito.
Nagulat ang mga kasama dahil di sila pinapatay ng mga demon at nakakapagsalita pa si Percy ng lingwahe nito. Saka nagpakita si Mr. Ardbeg na tauhan daw ni King Arthur at nais niyang ubusin ang mga demon. Giit ng elder na ang mga demon na naninirahan dito ay ang mga tumanggi na sumali sa Holy War. Pero basta demon ay kalaban ng tingin ni Mr. Ard kaya gumamit ito ng Amber of the Four Archangel para higupin ang lahat ng mga demon. Subalit nagalit pa si Percival dahil hinigup nito ang bago niyang kaibigan kaya inatake siya ng Holy Knight. Nakiusap sila Anne at Nasians dahil kaibigan nila si Percy. At sa utos ng Holy Knight ay dumating ang alaga nito na isang mythical beast mula sa purgatory na pinatalsik si Percival. Tapos umatake ito gamit ang magic at kakainin sana ang bida ngunit nakatakas ito. Saka umatake siya sa sungay pero napakatibay kaya kinoryente lang siya ng halimaw. Nagtago ang kabayo at doon ay nakita niya si Sin na natutulog lang. At paglabas ay nakita niyang nakikipaglaban si Percy sa halimaw. Kinalaban na rin ni Anne si Mr. Ard kahit ayaw siyang patulan nito. Kinwento ng Holy Knight ang maraming mga namatay noon dahil sa demon ray saka napatalsik ng mythical beast si Percy. Giit ni Sin na pagsamahin niya ang mga sandata na ginawa nga ng bida kaya nagawa niyang maputol ang malaking sungay nito. Saka nagpatuloy ang labanan hanggang sa maputol niya pa ang isa. Pero dahil pasikat ay nakain siya nito. Kaya nagpalabas ng lason si Nasians upang tulungan si Percival na makatakas. Subalit si Ardberg ay nagsimula ng tumakas nang malaman ng lakas ni Percival. Kaya balak nila itong hanapin para bawiin ang mga kinulong nitong demon. Giit ng elder na ang Four Knights pala ay kabaliktaran ng inaakala nila Ironside dahil ito ang pag-asa ng mundo. Naglakbay sila hanggang sa makarating sa lugar ng mga kristal kung saan namangha ang lahat sa mga ito. Saka nagbanta si Donnie dahil alam niyang marami sila pero nang pinauna siya ay naduduwag naman ang loko. Napansin ng magkakaibigan na si Ardbeg ang pinakamahinang Holy Knight na nakaharap nila. Nagsalita si Mr. Ard at sinabing hindi niya forte ang pakikipaglaban at matagal bago umepekto ang magic niya. Tapos biglang naging mga bata at mga baby ang magkakaibigan dahil sa magic ni Ardbeg na reverse kaya umiyak na lang na parang baby ang magkakaibigan. Saka kinuha ni Ard ang artifact pero ayaw bumitiw ni Percy at sinundot ang kanyang mata. Tapos nagmakaawa si Anne kaya pinaliwanag niyang mapanganib si Percival. Saka naalala niya ang anak na kamukha ni Anne subalit nasunog ito at naging abo dahil sa Holy War kaya napaiyak siya habang yakap si Anne. Subalit si Percy ay inaatake pa rin siya kahit isa lang itong baby. Saka dumating ang elder para iligtas si Percival. Nalaman ng elder na kaya ito ang piniling lugar ni Mr. Ard ay dahil naglalaman ng magic power ang mga kristal dahil nais niyang gamitin ito para makita ang yumaong anak. Kaya sinubukan ng elder na makipagkasundo sa pamamagitan ng pagbabalik sa kanya ng kanyang anak pero di naniwala si Mr. Ard na magagawa niya ito. Di rin naaapektuhan ng magic niya ang elder dahil 3,000 years old na ito. Saka nagpakilala na siya pala ay si Gother kaya natakot ang Holy Knight. At di na malaya na nakuha na pala nito ang Amber. Kaya kinuha din nito si Percy at tumakas. Subalit na corner si Ardbeg kaya sinabing itatapon niya si Percy sa bangin. Kaya pinakita ni Gother ang kanyang yumaong anak at kunwari pang di naniniwala si Ardbeg pero di niya mapigil ang matuwa nang magkaroon muli ng pagkakataon na mahawakan at may akap ang anak. Naalala ni Ard na nung namatay ang kanyang anak ay pinuntahan siya ni King Arthur at nang tumingin sa mga mata nito ay di na siya nakatanggi na pagsilbihan nito. Pero ngayon ay naintindihan niya nang hindi kailanman mabubuhay ang dati nang namatay. Kaya kahit alam niyang isa lang ilusyon ang ibinigay ni Gother ay nagpasalamat pa rin siya dahil nakita niya muli ang anak. Biglang naramdaman ni Gother na paparating ang malakas na atake kaya iniligtas niya si Percival at napakalaki ng pinsala nito. Subalit meron pang isa na tatama kay Anne kaya iniligtas siya ni Ardbeg ngunit siya ang nabutas nito at tuluyang namatay. Saka tinamaan ng arrow ni Sin ng spy na ibon. At naglaho na rin ang ilusyon ng anak ni Ardbeg na ginawa ni Gother. Hinawakan ni Gother ang spear kaya nalaman na nagmula ito kay Tamdo na isa ring Knight of Chaos at may mga kasama din ito. Kaya ginamit niya ang Sacred Treasure upang bawian ang mga ito. Nang makita ng mga Knight of Chaos ang atake ni Gother ay nagkalasan ng mga ito at inatake ni Tamdo pero tuluyan na siya nitong tinamaan kaya binutis niya ang katawan ng kakampi saka inatake ang mga kasama dahil kinokontrol na siya ni Gother. Pero di nagdalawang isip si Fiddick na putulin ang ulo niya. Nang magising ay nagbalik na sila sa normal pero napasigaw si Anne dahil nakahubad sila kaya nasampal si Percy. Saka dumating si Gother na pinaliwanag sa kanila ang nangyari. Pagbalik nila ay pinasabi ng demon kay Percival na isang magandang sangkap ng gamot ang sungay kaya kukuha daw nito si Nasians. Nalaman ni Anne na di sinasabi ni Gother ang lahat. Kaya pinakita sa kanya nito ang mga alaala ni Mr. Ard at napaiyak siya sa kwento ng buhay nito. Saka nagpatuloy ng maglakbay ang grupo at nagpaiwan si Gother sa mga demon para protektahan ang mga ito. Giit ni Sin na kailangan nilang magmadali para di makahabol ang mga Knight of Chaos. Winasak din ni Sin ang staff ni Ard dahil nagmula daw ito kay King Arthur kaya wala siyang pake kung may sentimental value ito kay Anne dahil alaala ito ni Mr. Ard.
Kalaunan ay nakarating sila sa Untangled Forest, kaya naalala ni Percy na kinwento na sa kanya ng lolo ang tungkol dito at naisip nilang gamitin ito para matrap ang mga kalaban. Nalaman na ni King Arthur ang pagkamatay ni Ardbeg, kaya balak daw itong puntahan ni Pellegard dahil nais niyang malaman kung gaano nakalakas si Percival. Samantala nagplano ng strategy ang mga Chaos Knight at naghiwalay. Ang ating mga bida naman ay nasa isang mahika upang maitago ang kanilang mga aura. Habang naghihintay ay sinusubukan ni Nasians ang powder na nagmula sa sungay ng mythical beast. Saka dumating ang isang kalaban na nahulog sa kanilang bitag kaya pagtutulungan nila ito. Pero napatalsik nito sila Nasians at Anne. Ngunit nakabalik sila at sabay itong inatake, tapos umatake na rin sila Percy at Donnie pero nakaligtas pa rin ang Holy Knight. At sumugod ito saka gumamit ng magic kaya pinag-utos ni Sin na lagyan nila ng magic ang mga sandata. Subalit nahiwa ng kalaban ang kinaroroonan nila, na agad na pinalutang ni Donnie para di sila mahulog. Pero sa mahinang suntok ay napinsala si Donnie kaya muntik nang mahulog ang mga sanga pero di siya tinigilan nito. Napasugod si Percival na tinuhad lang nito at sinuntok pa sa mukha kaya nagtataka sila kung paano nasasaktan ng mahinang suntok. Nalaman ni Nasians na ito ang kapangyarihan ng kalaban kaya sinugod siya nito pero di nasaktan ng herbalist dahil sa ginawa niyang gamot mula sa sungay ng mythical beast. Saka ginamit ito sa kalaban at naputol ang espada at nasaktan ang kanyang kamay. Saka sinamantala na rin ito ni Percival at tuluyan na itong nahulog. Lumipad ang grupo gamit ang magic ni Percy. Pero nagtataka si Sin kung ba't tinulungan din ito ang kalaban nila. Nag-alala si Nasians na maubos ang magic ng bida dahil sa kanilang bilis. Naisip ni Sin na magpahinga muna sila pero dumating na ang mga kalaban na nakakatakbo sa hangin ng kabayo. Inatake sila ng mage kaya umilag-ilag si Percival pero pinipilit na lang ng bida tapos gumawa pa ang mage ng sandwall pero naprotektahan pa rin sila ni Percival hanggang sa ibaba. Pero pinipilit pa rin lumaban ng bida kaya sinabi ni Anne na sila na ang bahala saka nagtanong siya kung sino ang mga ito. Giit ni Sin na ito ay sila Doro Natch the Invincible at Bergie the Bewitching kaya nagtaka ang mga ito kung paano sila nakilala. Sumugod si Anne kay Bergie kaya si Donnie ang kakalaban sa malaki at malakas na knight. Tapos tumalon ito at gumawa ng impact sa buong paligid. Saka sinabi ni Sin ang strategy na makakatulong sa natatakot na Donnie. Nagpatuloy din sa pag-atake ang mage kay Anne pero nakakailag naman ito saka sinabi ni Sin na kailangang makuha niya ang magic item ng mage para matalo ito pero di siya tinitigilan ng mage. Sa utos ni Sin ay pinalutang ito ni Donnie pero gumamit ng impact na ginamit ni Anne para tamaan si Bergie kaya nabitiwan ng staff na sinipa ni Anne. Pero biglang dumami ang kalaban subalit nalaman ni Anne kung nasaan ang tunay kaya naglaho ang mga clone at natalo ito. Tumatakbo pa rin si Donnie sa malakas niyang kaharap. Sinabi ni Doro Natch na kung papayag siya sa isang duelo ay di siya gagamit ng magic kaya nilabanan na siya ni Donnie. Nag-alala si Anne pero sa isang iglap ay nagawang mahiwa ni Donnie ang malaking kalaban. Kaya nagalit ito pero nahiwa niya na naman sa katawan. At nagpatuloy pa siya hanggang sa magripuhan ng buong katawan ng Holy Knight subalit mas naglaho ang mga sugat nito at sumugod kaya pinalutang siya at gumamit ito ng impact na nagpatalsik kay Donnie. Giit ni Sin na nakadepende sa kanyang imahinasyon kung paano niya mas mapapalakas ang magic. Kaya dahil sa sinabi ni Sin ay pinalutang niya ang kalaban at pinaikot-ikot ito kaya tumalsik sa malayong parte ng gubat. Dahil dito ay napagtanto nilang malakas pala ang mahika ni Donnie. Labis na natuwa si Percy sa nagawa ng kaibigan. Ngunit yumanig bigla dahil buhay pa si Doro Natch. Subalit na bigla silang nasa likod na si Fiddick na kinuha ang artifact. Kaya pinatid ni Sin si Percy para ang helmet ang tamaan nito saka pinatalsik ni Donnie ang artifact at inihagis niya ang Holy Knight ngunit hindi ito nasaktan. Nawala naman ng malay si Percival dahil sa pagkalembang ng ulo. Binato sila ni Fiddick na kinontra ni Donnie pero tinamaan siya ng pangalawa. At sinabing papatayin niya daw sila pero nais niya muna silang pahirapan. Muling nagbalik ang unang pinagtulungan nila. Saka gumamit si Fiddick ng isang orb para maglaho ang kanilang mga sugat kaya dahil wala na silang pag-asa ay nagpaalam na ang mga kasama sa isa't isa pero hindi sumuko ang ating bida at muling nakagamit ng kapangyarihan kaya nagtitiwala daw sa kanya si Sin. Dahil sa paniniwala ng mga kaibigan ay mas lumakas ang mahika ni Percival na mabilis na inatake ang mga kalaban. Gumamit ng impact si Doro Natch pero nag-defense mode si Percy pero napatalsik pa rin. Dahil sa powers ni Percy ay gumagaling at nagkaroon muli ng kumpiyansa ang magkakaibigan. Pinag-utos ni Fiddick na unahin ng pinuno kaya pinaligiran nila si Sin. Sumugod si Percy pero gumamit ng perfect cube ang kalaban kaya di siya makapasok. Napansin daw ng mga kalaban na si Sin ang utak ng grupo kaya nakakasurvive ang mga ito. Nais itong iligtas ng mga bata subalit di sila makapasok. Pero kahit mag-isa ay di pa rin natatakot si Sin. Kaya napaiyak na lang sila nang inatake ito pero naglaho at nakita nilang duguan na ang kasama. Nagtaka si Fiddick kung paano niya ito nagawa. Inatake na rin siya ng mage subalit siya pa ang tinamaan ng mga palaso. At gumamit si Doro Natch ng magic force sa loob ng cube kaya nasaktan din si Fiddick. At sa gitna ng usok ay nakita nito ang anyo ni Sin na pinatay na ang malaking knight at dinagdalawang isip si Fiddick na hiwain ito.
Napahanga sila Percy sa narinig. Saka nagpakilala itong siya daw si Lancelot. Halos mag-teleport na si Fiddick dahil sa sobrang bilis niyang kumilos pero di niya pa rin matamaan si Lancelot tapos sinipa lang siya nito kaya sobrang bilib ng mga kasama. Nagtatanong si Lancelot at nababasa niya agad ang isasagot ni Fiddick. Saka tinanggal nito ang perfect cube at mabilis na tumakas sakay ng kabayo at nagbantang hahuntingin daw nila si Lancelot. Pero hiniram ni Lancelot ang kutsilyo at nagpalabas ng matinding liwanag na tumama kay Fiddick dahil wala pa daw nakakaligtas sa mga kinakalaban ni Sin. Nabasag ang talisman kaya nalaman ni Arthur na namatay na rin si Fiddick. Nahiwa nito ang malaking bahagi ng gubat kaya namangha na may halong pagkatakot ang naramdaman ng mga kaibigan. Pero niyakap ito ni Percy dahil masaya daw siyang hindi ito napaslang. Saka ibinalik ang kutsilyo ni Donnie pero nawasak na ito. Tinanong ni Anne kung ba't nagpapanggap itong Fox. Sagot nitong isa siyang lingkod ng hari ng Leones. Tapos naghanda ito ng mga arrow at inatake niya ang lupa upang gawing libingan ng mga napatay niyang Holy Knight. Pagkatapos ay naghulog siya ng mga buto upang maging pataba ang mga bangkay nito. Biglang may naramdaman si Lancelot dahil dumating na pala si Pellegard pero wala daw panahon sila Sin kaya nag-teleport sila gamit ang bead, kaya naman nakarating na sila sa wakas sa Leones.